Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 3, Week 6. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga kwentong kababalaghan, pang-abay na panggaano, at pagbuo ng tekstong pasalaysay. Day 1. Mga bata, tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Una, ito ay sinaunang tawag o kinagawiang tawag para sa Diyos at kadalasay ginagamit sa Katagalugan. Pangalawa, siya ay isang magandang babaeng pinaniniwalaang nag-aalaga sa kalikasan. Pangatlo, ito ay malikhaing kwento ng pagtalakay sa pagkakalikha ng daigdig na may karakter na mala-Diyos o makapangyarihan. Pang-apat, siya ay Diyos ng mga ninuno sa Ifugao at pinaniniwalaang nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar ng daigdig. Panglima, siya ang makapangyarihang Diyos ng mga ninuno sa Bukidnon. Pang-anim, pinaniniwalaang siya ay tumitira sa tahanang tulad din ng sa kanyang mga sakop. May kapangyarihan siya at nasasakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Ipakita ang sumusunod na larawan. Papiliin ang mga mag-aaral ng mga larawang kaya nilang kilalanin o may alam silang kwento tungkol sa mga ito. Itanong kung paano sila nagkaroon ng kaalaman sa mga ito. Ngayon naman ay basahin ang bawat pangungusap at sagutin ng oo, hindi o maaari ang tanong sa ibaba nito. Ipaliwanag kung bakit ganyan ang sagot mo. Pagkatapos, magbigay ng isang salitang maaaring maging katumbas ng salitang nasa lunggohitan. Una, mahirap daw itaboy ang isang masamang nilalang. Pinaaalis ba ang nilalang na itinataboy? Pangalawa, huwag mo raw gagalawin ang punso at baka may nakatirang nuno rito. Ang punso ba ay gawa sa semento? Pangatlo, ang albularyo ay nakatulong upang paalisin ang masamang espiritu. Nag-aral kaya ng medisina ang albularyo? Pang-apat, ang nuno ay nakita sa silong ng gusali. Sa itaas kaya ng gusali nakita ang nuno? Panglima, nagpasalamat sila at nakalabas sila sa mahabang lagusan. Ang lagusan ba ay isang kwarto? Pang-anim, tinatanong siya subalit umiiling lang at umiiyak. Gusto bang sumagot ng isang taong umiiling? Pang-pito, natatakot siya subalit kumakalma naman kung nakayakap kay nanay. Nagsisigaw kaya ang isang taong kumakalma? Pangwalo, unat ang kanyang buhok mula anit hanggang sa may batok. Mas mataas ba ang kinaroroonan ng batok kaysa sa anit? Pangsyam, isinagawa ng albularyo ang orasyon upang magamot si ate. Ang orasyon ba isang pagsasaya? Pangsampu, pagkatapos mapatawasan ang aking ate, nalaman namin na may nagkakagusto sa kanyang isang nuno. Pumupunta ka ba sa isang doktor upang ikaw ay mapatawasan? Ating talakayin ang pagbabasa ng kwentong kababalaghan. Narito ang kwento tungkol sa nuno sa punso.
Kwento ni April na hinalaw kay Prima 24. Isinulat muli ni Lilibet si Agno. Ngayon ay buuin ng pangkatan ang mapa ng mga pangyayaring naganap sa kwento sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kinakailangang detalye. Una, isulat sa mapa ang mga detalyeng kinakailangan tungkol sa kwentong nagmulto nga ba si Mang Rizal? Ngayon ay humanap ng dalawang kasama at magpalitan ng mga sagot sa mga tanong. Una, ano ang nangyari sa ate ni April? Pangalawa, ano ang ginawa ng kanyang mga magulang upang matulungan ang ate ni April? Pangatlo, ano-anong kababalaghan ang nangyari kaugnay ng pagkakasakit ng ate ni April? Pang-apat, ano-anong bahagi ng kultura ng mga Pilipino ang naipakita sa kwento? At pang-lima, ano-anong bahagi ng akda ang maaari mong iugnay sa iyong sariling karanasan? Ipabuo ang AGN chart mula sa mga napag-aralan o napagnilayan ng mga mag-aaral. Ngayon naman ay isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali kung ito ay hindi wasto. Day 2. Balikan ang mga konseptong natutuhan ng mga bata tungkol sa pagsulat ng karanasan. Upang mapatibay ng mga mag-aaral, bigyan diin ang mga impormasyon o paalalang inaakala mong hindi pa nila masyadong natutuhan. Ngayon ay magtulungan buuin ang dalawang hanay ng AGN chart batay sa pagbabahaging ginawa ng mga bata tungkol sa mga larawan. Ang huling hanay ay bubuin lang sa huling araw ng linggo. Halimbawa, ating talakayin ang pagbuo ng tekstong pasalaysay. Ang pasalaysay ay isang uri ng diskursong karaniwang nagkukwento ng mga pangyayaring naganap
mula sa pansariling karanasan o nasaksihang karanasan ng ibang tao. Maaari rin ang pagsasalaysay ay mula sa nabasa o narinig o bunga lang ng malikhaing pag-iisip ng gumagawa ng pagkukwento. Upang maging maayos ang pagkukwento, mainam na sundin ng mga baguhan ang tatlong bahagi ng tekstong pagsasalaysay: ang simula, gitna, at wakas. Una, talakayin sa klase ang tungkol sa gamit at kahalagahan ng mga panandang diskurso o hudyat ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Pangalawa, ipatukoy rin sa mga mag-aaral ang mga panandang diskursong ginamit sa akdang Nuno sa Punso na nagbuhudyat ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Una, pag-usapan ng iba pang hudyat ng pagkasunod-sunod na maaaring gamitin sa pagkukwento. Mga halimbawa, pagkaraan ng ilang buwan, kinabukasan, hindi nagtagal. Ngayon ay pangkatin ng klase at magpagawa ng balangkas ng kwentong Nuno sa Punso sa pamamagitan ng pagpapapuno ng mga pangyayari sa grapikong larawan. Ipaulat sa klase ang ginawa ng bawat pangkat at ibigay ang mga puna tungkol sa kanilang mga ginawa. Ipagawa sa mga pangkat ang binago o pinal na balangkas ng akda. Gamit ang isa na pinal na balangkas ng kwentong Nuno sa Punso, ipagawa sa klase ang tulong-tulong na pagsasalaysay sa kwento. Uumpisahan ng isa at itutuloy ng iba hanggang sa matapos ang kwento. Ipagamit ang mga panandang diskursong naghuhudyat ng pagkasunod-sunod. Ipabidyo ang mga bata upang may gagamitin sa susunod na araw. Ngayon naman ay sumulat ng 5 pangungusap tungkol sa mga nasaliksik mong kwentong kababalaghan. Gumamit ng mga pang-abay na panggaano. Day 3. Isulat muli ang mga pangungusap at punan ng pang-abay na panggaano. Bilugan ang pang-abay na panggaano or adverb of quantity na makikita sa loob ng pangungusap. Ating talakayin ang pang-abay na panggaano. Ituro ang pang-abay na panggaano sa pamaraang pabuod.
Balikan muna ang salitang pang-abay bilang naglalarawan sa pandiwa. Ipakilala ang mga pandiwa sa mga pahayag, tulad ng nagtagal, humaba, gumawa, ginamot, tumigil. Mga bata, ano ang naglalarawan sa bawat salitang kilos sa mga pahayag? Bigyang pansin ang salitang nang na ginagamit sa pag-uugnay ng mga salitang nagsasaad ng timbang o sukat. Mga bata, gaano na kaya katagal na nilalang ang mga engkanto o nuno? Ngayon ay salungguhitan ang mga pang-abay na panggaanong ginamit dito. Pagkatapos, bilugan ang mga salitang inilalarawan ng mga pang-abay. Ating talakayin ang kakaibang nilalang sa may bintana. Totoong karanasan ni Ruth de Guzman. Ngayon mga bata, kompletuhin ang talaan. Punan naman ng angkop na pang-abay na panggaano ang bawat pangungusap. Narito ang inyong takdang aralin. Mayroon ka bang karanasan tungkol sa mga kababalaghan? Kung wala, magtanong sa iyong mga kakilala ng isang kwentong kababalaghang naranasan o nalaman nila. Maaari ka ring magsaliksik sa internet. Itala sa grapikong larawan ang mahalagang impormasyon o pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Maglagay na rin ng angkop na pamagat ng iyong kwento. Maghanda sa pagsasalaysay sa klase tungkol sa sarili o nasaliksik mong karanasan. Sikaping gamitin ang mga pang-abay na panggaano at mga hudyat sa pagkasunod-sunod sa tekstong pasalaysay. Day 4. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at guhitan ang pang-abay na panggaano. Basahin ang sumusunod na teksto. Tukuyin kung ano-anong mga pang-abay na panggaano ng mga salita.
Tandaan mga bata, ang panggaano ay ang tawag sa mga pang-abay na nagsasabi ng dami, halaga, timbang o sukat na ginawa o gagawin ng pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, tumakbo ako ng 5 kilometro kanina. Marami akong kinaing gulay. 3 litrong tubig ang kaya kong ubusin sa maghapon. At 10 talampakan ang lalim ng tubig sa pool. Ngayon, magbigay ng 5 pangungusap tungkol sa mga gawain sa tahanan na ginagamitan ng pang-abay na panggaano. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Tukuyin ang pang-abay na panggaano sa bawat pangungusap. Ngayon naman, ilista ang 5 pang-abay na panggaano mula sa mga pangungusap na ito. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!